Yung nagpaabot sa atin itiit, pwede po bang matanong po ninyo sa inyong kaibigan kung ano po ang posibleng mangyayari pa dito sa gulo? Hindi po ba tayo nadadamay? Hindi po ba tayo madadamay? Mga idol, tandaan po ninyo, kahit wala pong digmaan po dito sa atin, kung magpapatuloy po ang digmaan sa ibang bansa, posibleng malaking epekto din po yan dito sa atin. Tulad po ng bilihin, kaibigan, o kumusta? Ito po ngayon ang ating topic. Marami po ngayon ang nagpaabot. Kung hindi po ba tayo madadamay dito? Di ba sinabi na po ninyo, damay na tayo? Oo mga idol, damay na tayo. Kahit wala pong putukan dito sa atin, damay na tayo sa presyo. Tandaan ninyo mga idol, yung sinabi ng ating kaibigan, kung hindi kayo makinig dito, yung sentro ng city, tulad po ng Manila mga idol, yun po ang kinakabahan ni kaibigan na mangyari kapag mayroon pong mga digmaan. Dahil kahit pa ano pa ang iniimpok po ninyo ng mga pagkain dyan, kung mahulugan ng misil, wala pa rin kwenta. Kaya sinabi ng ating kaibigan ngayon na mas maganda maghanap na lang kayo sa hindi pa nangyayari na digmaan dito. Maghanap kayo ng lugar na pwede nyong lagyan po, matirikan ng kubo kung sa inyo po ba yung mga lote dyan sa bundok, dahil malaking tulong ang bundok ngayon mga idol. Sinabi po ng ating kaibigan, wala mang kwenta ang bundok sa syudad na nakatira, pero tandaan po ninyo, alam ko ang bundok posibleng magiging taguan ninyo. Yun po kaibigan. Mga idol, sinabi ni Linyo, wala siyang nakikita na humupa ngayon ang digmaan, no? Pero kung mayroon mang chance na pwedeng masundo ang mga nasa Middle East na naiipit ngayon ng giyera, no? Pagkakataon po ninyo yan kung marapatin ang ating presidente na kukunin kayo. Bahala na, wala kayong madalang pera. Ang importante ang buhay niyo. Yun po ang sinabi ng ating kaibigan mga idol. Walang iba talaga ang safety ngayon. Sinabi na po ng paulit-ulit ni ninyo. Ang safety ngayon nasa bundok. Mga idol, kung ang nuclear na mangyayari po, iputok yan sa Manila, ubos lahat yan doon. Maaapektuhan man tayo dito dahil lang sa lason, pero hindi naman po totally na may mga tao talaga na pwede pang makaiwas dyan, lalo na kapag nakapaghanda na. Kaibigan, ito tama yon mga idol. Ang pinaka mahirap na mangyayari, yung gutom talaga. Yun lang po ang pinaka mahirap dito na mangyayari. Kapag magkaroon po ng digmaan, wala kang makakain mga idol, lalo na kung puputok na ang mga misil mga idol. Paano ka makapag luto niyan kung nasa city ka? Kasi doon po talaga. Ang maganda ngayon, ang gagawin po ninyo, kung sino man po ang mga kamag-anak po ninyo na nakatira sa bundok, tawagan nyo na mga idol. Sinabi na po ng ating kaibigan, sign na po talaga ito ang Pilipinas makasagupa ng malaking digmaan. Totoo yan. Alam po ninyo, hindi kumikilos ang China mga idol. Hindi kumikilos. Dahil mayroon silang pinaghahandaan. Nakita nilin ngayon. Isa na po tayo dito. Kung lumaki ito, kung lumubo itong gulo, kasi ilang bansa na, 25 na bansa na daw ang nadadamay. Posibleng idamay tayo dito. Kaya nakakabahala po ito. Kaya sinabi po ng ating kaibigan noong tablahan na matirang matibay po ngayon mga idol. Alam po ninyo kung napakarami po ang nagpaabot sa atin kung bakit ginawa ni Trump yung ganyan. Kasi po, nang makita po niya doon sa Middle East, sobrang gulo talaga. Kasi may mga naghari-hari. Oo. Kaya walang iba daw ang makabigay ng solusyon doon kundi ang Amerika lamang para magiging peaceful po ngayon ang Middle East.
Oo, maraming nagsisisi, maraming sumisi sa kay Trump dahil po daw pinakialaman po daw ang Iran. Hindi niyo alam ang nakita ng Amerika mga idol. Nais lang po nilang tumulong. Kaya ito po ang epekto. Hindi man sana madadamay din po ang Iran o ang Saudi at saka doon sa Kuwait, yung mga Middle East na mga area, hindi yan madadamay kung hindi po ginalaw din ng Iran. Kung sino po ang kalaban nyo, doon po ninyo sentro ang inyong mga missile. Hindi doon sa mga lugar porket may base ng mga Amerika po doon, yun na po ang gagawin. Kasi sabi po ng iba, tinalawan, no? Panduwag na labanan po ang ginawa ng Iran. Salamat guys, Linyo nagmadali. Guys, ito lang ang masabi ko. Si Linyo nakakita sa anumang pangyayari. Mas matindi ang masagupa ng tao ang gutom mga idol. Dahil ngayon, umpisa pa lang ang gulo, hindi pa nga tayo na isali. Wala nang mga pagkain, wala na silang mabibiling bigas. At wala na po silang pambiling bigas dahil sa hirap ng buhay. Wala na silang matrabahuan dahil sa sobrang mahal ng gas, hindi na po sila makapamamasada dahil yung mga pasahero ay hindi maka-afford ng pasahe. Marami po ngayon ang umiiyak. Kaya nakakabahala itong sinabi ng ating kaibigan. Ito ang pinakamalaking dagok sa buhay ng mga Pilipino nating kababayan. Kung tumagal itong gulo, lalo pang mahihirapan tayo. Hindi po ito pangloloko mga idol, yung mga babala. Ito po ay nakakapagbigay po ng mabuting paalala sa inyo. Tandaan po ninyo ngayon mga idol, kung lumala itong gulo, kung lumubo ito, kung kumakalat pa ito sa ibang bansa, kasi tanda na talaga ito ng sign na para po tayo ay ready na sa ating mga kalagayan ngayon. Salamat po sa mga pumupunta ngayon sa bundok na nag-aayos po ng kanilang mga bahay, kubo at saka yung mga area at tinataniman po ng mga kamuting kahoy. Tulad po ngayon mga idol, mayroon po nakabili po dito sa amin ngayon ng lupa. Tinawagan po kami na pataniman daw niya ng kamuting kahoy kasi palala ng palala talaga ang sitwasyon natin dito.